Ano nga ba ang magandang 7-seater ngayon na kotse? Well, ito yung suggestion ko sa inyo, no? I-evaluate nyo muna. Ano ba yung kailangan ninyo o yung needs ninyo or ano ba yung posibleng gamit sa kotse. Tapos ilista ninyo. Okay, siguro i-explain ko no yung nangyari sa akin or bago ako nag-decide na bumili ng 7-seater. So, in-evaluate ko muna ano ba yung kailangan kong kotse. So, 7-seater. So, okay na. Then, kung manual or automatic. Kaso, yung aking partner ayaw ng manual. So, go for automatic na agad. Then, syempre, gusto ko matipid sa fuel. Okay? So, syempre, fuel efficient. Then, ayan, maraming parts na available at madaling i-maintenance. Aside dun sa, syempre, mura dapat yung unit price. So, afford ko yung unit price. So, I end up, no? Actually, itong question na to, no, naitanong lang sa akin to. Ano daw ba yung magandang 7-seater? Yan. So, yun, para sa akin yun yung naging ano ko, no, naging criteria ko. Hindi ko naman kailangan ng sobrang tuli na 7-seater. Hindi ko naman kailangan ng sobrang taas na 7-seater. Hindi ko naman kailangan ng pamporma. Kasi practical lang naman tayo. So I end up to the Toyota Avanza 1.3 CVT transmission. So sa akin, okay na sa akin yon. So yun nga, sinabi ko kanina 7-seater, which is 7-seater naman siya. Matic CVT transmission siya, affordable, so siya yung pinakamura sa mga 7-seater, no? Mapamatic man or manual. Then yun nga, matipid sa fuel. So yung ginagamit niya kasi is 1.3 engine lang at CVT transmission pa. So with the combination of two, talagang matipid sa fuel, ano? Then, syempre, in terms of reliability, or sabihin natin parts availability, Toyota na yan. So, we will not question that, no? Aside dun sa madali siyang gawin. Kasi nga, Toyota yan, and yung kanyang engine bay, sobrang luwag din. So, yun yung naging decision ko, no? Bakit Toyota Avanza yung kinuha ko. Okay, kasi sa amin, ano, pag nagka-travel kami, most of the time, 2 or 3 lang naman kami. So, hindi naman talaga namin full maximize yung 7-seater. Although, yung Toyota Avanza na 1.3, pag niloaded mo talaga yan, like yung talagang capacity niya na 7, na talagang medyo malalaki kayo sa loob, talagang ramdam mo yung bigat. Especially sa mga paahon. Talagang medyo may konting puwersa ng konti, no? So, hindi siya ganun kagaan para sa kotse. Talagang mararamdaman mo yung bigat. Pero sa pantay na kalsada, okay naman. Kayang-kaya naman yan, no? Pero siguro may mga magka-question dyan, aahon ba kahit puno? Oo, aahon naman. So, naidala ko na siya ng bitukang manok, puno. Okay naman, umaahon naman. So far, wala pa namang hindi inahon, ano? So, yung worries na aahon ba? Aahon. Now, hindi naman tayo nga nakikikarera. So, smooth driving lang naman ako. So, okay na ako do sa 1.3 na engine. And yun nga, most of the time, ang gamit lang naman namin talaga dyan ay, kumbaga, city driving. Although may mga pinagpilian din ako ng mga 7-seater, like yung Veloz. Kaso yung Veloz, may kamahalan at 1.5 na yung engine niya. So, okay pa rin naman yung 1.5, pero okay, sabi ko, think ko, hindi ko naman kailangan ng 1.5. 1.3 is good enough for me. Then, yung Mitsubishi Expander, maganda rin yung Expander. Kung titingnan natin, mataas yung kanyang ground clearance. Ang ano ko lang is medyo old yung kanyang transmission, which is sobrang reliable, ano? I think 4-speed automatic lang siya. Then 1.5 yung engine. So medyo 1.5 yung engine. Medyo set aside muna tayo dyan. Okay, then yun, medyo may kamahalan na yung unit price niya. So medyo hindi ko rin na tripa ng konti. Then
Yung Libina, yung Libina okay din. Pero same engine lang kasi siya nung Expander. So although yun nga, pag Libina medyo kakaiba ka, hindi ka common car, ano. Although pares na pares lang, parang bumper tsaka ano lang yung konting interior lang yung pinagkaiba. Expander pa rin yun. Then yun, Stargazer. Yung Stargazer naman, gusto ko sana yung Stargazer kasi modern yung kanyang CVT tsaka yung engine niya, no. Yun nga lang, syempre in terms of parts availability, I will not expect too much, no. So yun, medyo bago rin kasi yung kanyang CVT. So yun, hindi ako nag-expander kasi yun lang naman eh. Kumbaga i-evaluate natin din, ano. Although tinignan ko rin yung Toyota Rush, ang naayawan ko lang sa Toyota Rush, aside doon sa malaki yung makina niya, ang silip ng engine bay. So baka mahirapan ako sa pagre-repair sa kanya. Although gusto ko yung ground clearance niya, pero pagdating dun sa loob medyo mas cramp siya ng konti para sa may katangkaran ako, so mas parang abot yun na dito yung ano ko, unlike nung Avanza. So yun, I end up to Avanza, Toyota Avanza 1.3 CVT transmission. Yan yung reason ko. Although nag-iisip din kami sana mag SUV, mag ano, no, kaso practical tayo, hindi pa sa ngayon siguro, no. Maybe soon, no, kuha tayo ng SUV, pero sa ngayon okay muna ako doon sa mas maliit na kotse. So yan yung ano sa akin, ano, para sa akin, ano, kung kukuha man kayo ng isang kotse, i-evaluate nyo muna kung ano yung gamit. Ayan, halimbawa yun pala, no, ground clearance, hindi ko kasi masyadong tinignan yan kasi hindi naman kami dumadaan sa baha, hindi naman mabato, hindi naman kami namumundok. So okay lang kami doon sa ground clearance ng Avanza, which is yun yung sinasabi ng iba, mababa daw yung ground clearance. Pero overall, no, I'm happy with my Toyota Avanza. It's almost, I think, more than 3 years old na siya, o 3 years old na siya, and still in good working condition. Unfortunately, hindi siya masyadong gamit, ano. In 3 years old, almost 16,000 kilometers pa lang yung natakbo, pero still I do some maintenance pa rin sa kanya, no. Sinusunod ko pa rin yung maintenance ng kasa kahit hindi na ako sa kasa nagpapa-maintenance. So yun, ang pinaka-suggestion ko sa inyo, i-evaluate nyo muna, ilista ninyo yung mga requirements niyo. Kasi halimbawa talagang lagi kayong loaded, or halimbawa gagamitin nyo sa negosyo na mabigat yung mga kinakarga ninyo, well, siguro hindi kayo ideal dun sa 1.3, no? Go for 1.5. Kasi ano yan eh, pwedeng malakas din kayo sa gas kung 1.3 yung engine ninyo, yet niloloadan nyo ng niloloadan. So magiging kumbaga mas madiin yung apak ninyo sa gas compared dun sa 1.5 na medyo mas magaan ng konti yun. Kasi nga yung karga ninyo mabigat, kung loaded kayo lagi, go for 1.5. Kasi seri niya actually may nagtanong din sa akin, ano daw yung okay. And sabi ko, yung daan nyo kasi, may mga pagkakataon na yung daan nila o yung route nila is medyo maraming paahon. Then, sabi ko, medyo malalaki rin kayong tao at marami kayo at yan lang yung kotse ninyo. Considered mo na yung 1.5 para kahit nandiyan kayong lahat, goods kayo doon. Okay? So yun mga paps, no, yan yung pagkuha ng ano. So yung magandang 7-seater, magdidepende talaga yan do sa taste ninyo, no. Kasi syempre minsan looks lang yung tinitingnan natin eh. So kung sa tingin niyo na in love kayo doon, yun na yung kunin ninyo. Disregard nyo na yung lahat ng mga negative na narinig ninyo. Pag nandiyan na sa inyo, alagaan ninyo yung kotse, panigurado namang magtatagal yan. Ang isa sa pinaka tips ko siyan, once na in-own mo yan, kung ano man yung consequences niyan, tanggapin mo lahat. Wala na kayong magiging problema dyan. Alagaan nyo lang sa maintenance, panigurado namang magtatagal.